drive shaft sa axle at beadlock tires. Kabit na natin. So ito yung mga metal drive shafts natin, no? Ito yung kabilang dulo niya. So ikakabit na natin siya dito sa may axle natin o doon sa may gearbox ng axle. So kakabit natin siya, ita-timing lang natin yung butas, pero tamang sequence, i-shoot mo muna doon sa drive shaft na nakakabit sa center gearbox, tapos i-timing mo yung butas, medyo iikot mo lang ng konti. Okay, pasok na yan, pwede mo na siyang i-screw ng cap allen. Next naman natin, ikakabit na natin yung mga mahahabang metal rods doon sa mismong axle. Dapat pala dito, hindi mo muna ikakabit yung mga ulo ng metal rods doon sa axle. So binalik ko yung mga ulo doon sa mismong metal rods at saka ako siya ikanabit ng sabay doon sa mismong axle. So panibagong lesson yan sa atin, mga tol. Hindi ako eksperto, hindi ako magaling. First time ko mag-hobby nito. So, pagtyagaan nyo na ako, mga tol. Okay na. Check natin kung tama yung laro ng metal rods tsaka ng drive shaft. So, okay naman. May laro pa din siya, hindi masyadong mahigpit. Okay, kabit natin yung sa may rear naman na mahahabang metal rods. Okay, beadlock tires naman kakabit natin. So, bumili ako ng ibang tires, hindi katulad nung unang pinakita ko sa inyo na kulay puti. Ito medyo deep dish kasi ito So, mas maganda yung lapad nito kumpara dun sa mga normal na beadlock. So, simulan na natin ang pagkakabit. Una sa lahat, babaklasin muna natin itong likod na part ng beadlock tires. So, dalawang screw lang to, dalawang Allen screw. Tanggalin natin kasi kailangan natin makuha yung pinaka interior, no? O yung itong silver na to, yung nasa gitna. Kailangan natin siyang mabaklas. Bali, tatlong parts lang to ng beadlock na importante. So, actually, 4 dapat yan. So, ginawa ko lang 3. So yung inner na rim, outer, tsaka yung middle na parang interior na silver. So simulan natin, dito muna ako sa may outer, no, yung pinakalabas ng rim. So may mga screws to na maliliit. Putya, mumutain tayo dito. So dahil sa napanood kong video, sabi mas maganda kung lalagyan mo ng thread locker itong mga screws na to dahil maliliit nga to at hindi mo siya kailangan higpitan ng todo kasi. So
So, tiyagaan lang mga tol, no? So, gumamit ulit ako ng thread locker na Lactite. So, pa-cross lang ang kabit. So, opposite. Kung saan ako nagkabit, opposite nun, doon ko ikakabit yung susunod. Para pantay. Okay na, no? Nakabit na natin yung sa apat o sa lahat ng outer natin na tires. So, okay na yung mga screws nito. Lahat yan may Lactite na o yung thread locker. Tapos game na tayo, ikakabit na natin yung mismong tires. Ito yung binili kong tires na bago, 90mm lang siya, no? Ayoko kasing ng mukhang monster truck ang itsura ng rig ko. So, yung sakto lang na laki na pwedeng mag-crawl, na makakapag-perform ng maganda. So, ayan, kinabit na natin yung pinaka-interior. So, i-make sure lang natin, no, na ipapasok mo yung pinaka-interior na silver na yan, yung bakal na yan, hindi ko alam kung ano tawag dyan, doon sa loob. Dapat nasa labas yung rubber at nasa loob yung buong bakal na yan, yung silver na yan. Kasi ang purpose niyan malalaman nyo mamaya. Okay na, no? Nakabit na natin yung sa lahat. So, ilalagay ko na ngayon tong outer rim. So, ang idea is nakaipit yung outer rim doon sa interior na bakal sa silver na yan. So, nakaipit yung rubber doon sa pagitan nun
pati dito sa may inner rim. So diyan mo siya i-screw. So basically nakaipit yung pinaka rubber doon sa pagitan ng inner at outer sa gitna o doon sa interior na bakal. So yun yung idea ng bead lock, para hindi siya iikot basta. So ang pagkakabit nito, wag mo munang hihigpitan agad, no? Pa-cross pa din, opposite. So nilagay ko muna yung mga screw na hindi mahigpit para lang ma-put into place yung mga butas. Tapos hihigpitan na naman natin lahat, no? So gradual lang ang paghigpit. Dahan-dahan, hindi agad lahat. So opposite lang ang paghihigpit hanggang sa parang mag-lock na yung pinaka-screw mo. Okay na yun. So ang idea is magpantay-pantay ang pagkakalapat niya doon sa rubber. So ikakabit na natin yung mga gulong doon sa axle. So importante to, itong pin na maliliit na to. Pucha, nawalan ako ng isa. Buti na lang may nakuha ko dun sa set ng screws na binili ko. So ito, yung pin na to ang magsisilbing pinaka-lock niya para doon sa hex wheel hub. So itong hex wheel hub ko, di na ako bumili, kinuha ko na lang yung sa original o yung plastic. So kinabit ko na yan, pati yung gulong. Tapos ilalak na natin yung gulong doon sa axle gamit ang M4 na nut. Na lock nut pala to, mga tol.
goods na. Testingin naman natin. Kabit muna natin tong stock natin na battery. Testing time. Ito na yung transmitter ko. Okay. Okay yung servo. Okay naman yung movement. Hindi na re-restrict. Try naman natin i-crawl. Nice. Nagko-crawl siya. So okay yung mga drive shaft natin. Yung mga connection ng gearbox. Suabe naman yung pagkaka-under nya. Try natin. Medyo mabilis ang konti. Goods na goods, pare. So okay na yung electrical tsaka yung mechanical ng rig natin, no? Pero hindi pa tayo tapos. Yung shell naman ang gagawin natin sa susunod na video. So yun lang. Rock and roll.